Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Before tayo mag-start, make sure lang na nakasubscribe ka na at nakahit na yung notification bell para updated ka sa ating mga accounting and taxation videos. Okay? So yung pag-uusapan natin ngayon is ano-ano yung mga dapat dalhin mo during the CPA board examination. So start kaagad tayo. Ano yung unang dadalhin mo? Yung unang dadalhin mo is yung calculator mo. Kung hindi ka pa nakakapanood ng previous video natin, pinakita ko doon kung ano yung mga pwedeng gamiting calculator during the CPA board examination. So yan po yung number 1. So ulitin ko lang po, bawal yung programmable calculators or bawal na yung scientific calculator. Only the basic calculator yung pwede. Hindi mo pwedeng dalhin yung mga libro, hindi ka pwedeng magdala ng notes, hindi ka pwedeng magdala ng review materials and other printed materials sa loob ng examination place or yung location ng examination. Hindi siya advisable na magdala na ng printed materials or any notes sa place of examination. Number 1 kasi it may trigger a lot of pressure for you as an examinee and baka ma-mental block ka dahil sa ang dami ng babasahin mo within the vacant period after or before the examination. So pinagbabawal na talaga na magdala or hindi na ini-encourage even yung mga reviewer sa CPA board examination or yung mga teachers natin, ina-advise tayo na hindi na magdala ng printed materials during the CPA board examination. Number 3 na pinagbabawal po during the examination is yung ating relo. So Apple, Samsung, and other smartwatches, cellular phones, Bluetooth, earplugs, transmitters, portable computers, and other electronic gadgets or devices ay bawal na po during the examination or bawal na kahit sa room lang, bawal siya. So dapat sa labas ng room during your vacant period, pwede namang siguro mag-open ng mga messages or important messages natin. Basta during the examination kung nandun ka na sa room, bawal na po. Bawal yung phone, bawal yung relo, and bawal yung mga other electronic devices. So may tanong tayo, paano yung classmate? Mahihirapan ako kasi sanay ako merong relo and sanay akong humawak ng oras or i-manage yung time ko using my watch. Si Professional Regulations Commission po, if wala silang wall clock, magpro-provide naman si proctor na magsulat sa whiteboard or sa green board ng time remaining. So basically it is every 15 minutes nag-update sila or every 30 minutes, depende sa proctor din nyo, no? If papasok na kayo sa examination room, lahat ng bags, lahat ng mga cellular phones, lahat ng relo ay dapat nasa bag at yung bag is nasa labas lang ng examination room. So yung dala mo lang sa examination room ay yung mga kailangan mo lang dalhin like calculator, lapis, ballpen, etc. Okay? So pwede po yung bag. Pwede ka pong magdala ng bag sa CPA board examination. Bawal lang if ipasok mo na sa examination room. Dapat nasa labas lang ng examination room yung bag natin. Okay? Classmate, ano bang bag yung pwedeng dalhin? Sabi ni Professional Regulations Commission and sabi ni Board of Accountancy, pwede yung any kind of bag. So ladies bag, shoulder bag, attached case, backpack, etc. Siguro, common sense mo na lang, wag ka namang magdala ng travel bag na nakalagay na doon yung lahat ng mga gamit mo. Hindi ka naman magbabakasyon, mag-i-exam ka. So, wag naman yung travel bag. So, bawal din po yung ballpen. Bawal na pala sa CPA board examination yung ballpen. Wag na wag kang magdadala na po ng ballpen during the CPA board examination. Or pwede, ilagay mo lang sa bag. Pero, pag nasa loob ka na ng room, bawal po ang ballpen. So, yung dala mo lang talaga is yung lapis, yung transparent na envelope natin, yung notice of examination, which is yung pinaka-importanteng bagay sa buong buhay mo during your examination period. Mag-ingat lang po tayo kasi nung CPA board examination namin, meron kaming naririnig na reports na may ini-snatch yung notice of examination. At
pinatutubos ng mga 10,000, 5,000 kasi nga alam nila na pinaka-importante yan during your CPA board examination. Wag po tayong makampante na ilagay lang sa mga envelope lang muna. Mas importante or mas maganda na ilagay mo lang yan sa iyong bag. Huwag mong hawak-hawakan pag naglalakad ka or sumasakay ka ng jeep. Maipapayo ko na magdala ka during your CPA board examination is yung snacks or biscuit. Huwag naman yung heavy snacks or huwag naman yung mga mukbang challenge natin. Huwag naman tayong magdala ng ganon. Okay na po yung candies. Magdala po tayo ng candies kasi yung iba nag-aalaw po or pinapayagan yung candy sa loob ng examination room, or lunok ka na lang ng candy or bubble gum before kang pumasok sa examination room. And the most important then is yung tubig. Magdala ka din po ng tubig during your examination. So one last thing pala na kailangan mong paghandaan before the board examination is yung susuotin mo. Kung ikaw ay lalaki, kailangan mo lang ng white plain polo shirt with collar and match it with slacks or decent pants. So bawal po yung short doon at saka bawal yung nakachinelas, no? So dapat yung white plain polo shirt ay dapat walang mga logo, walang seal or wala siyang marks, no? So dapat hindi nakalagay yung Levi's, yung Nike dyan sa white polo shirt mo with collar. So may kwelyo po yung susuotin ng lalaki. Bawal po yung naka-t-shirt. So yung required po is polo shirt, plain white polo shirt. Sa mga babae naman, plain white blouse or polo shirt with collar. So okay din po yung blouse sa mga babae and polo shirt. So basta may collar lang po siya. And then it must have no marks, seal or logo. Pair it with slack or decent skirt. Mag-pants na rin po kayo pag babae kasi mas comfortable po. Bawal po yung shorts doon. So yung advice ko lang before you take the board examination is you should pray, no? You should pray for maturity, understanding, and peace of mind. Yun yung tatlong kailangan mong ipag-pray. Maturity meaning you have the capacity or you have the maturity to answer the board examination. Number 2, you must have the understanding. I-pray mo yan na magkaroon ka ng understanding sa mga tanong at hindi mo ma-overlook yung mga items. And number 3 is yung peace of mind. Kailangan mo ng peace of mind during your examination kasi kung merong mga other factors na makakaapekto sa iyong CPA board examination or meron ka maraming iniisip, makakaapekto yan to your CPA board examination. Kasi hindi naman 100% purely knowledge yung kalaban mo sa CPA board examination. Kalaban mo din yung sarili mo and kalaban mo din yung mga pressure sa life and yung mga takot.